Hi, good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello po. Good evening po. Okay, dali lamang po. Hining ko lang si Lola Fe. Okay, dokes. So, magandang gabi po. Giselle, good evening. Kuya Manny, good evening. And Lola Fe, good evening. Tita Bing, good evening. Rachel and Jai, good evening. Sister Malen, good evening. And Faith and Cyrus, magandang gabi sa inyo. Okay. Ayan. So, dali lang po. Ayan. Okay, magandang gabi. Welcome to your Simbang Pinoy. Let's start with our praise report and prayer request. Ngayon ay September 17, 2025. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering tuwing alas 8 ng gabi, Merkules. No, mamaya magbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos at tayo pangunahan ni Sister Janet. Okay, sa ating praise support and prayer request, Sister Janet, take it away. Andito na ba si Sister Janet? Ay lang po. Wala pa pala. Sorry. Sorry. Kamali ako. Okay, ako muna. Let's start with Lola Fe. Good evening, Lola Fe. Good evening po. Good Good evening morning, sa Jan. inyo lahat. Ay, my meeting with you and sharing fellowship with you is one of the Mhm. things that make cheer up my heart. And so, Sunday pa lang, tinitingnan ko na, nandun na ang isip ko sa Wednesday, which is Thursday here. Praise the Lord, praise Amen. God. I praise the Lord kasi parang nawalan ako ng noong like 3 days ago and I don't know what caused it. And then he for me and gave me water to drink and mamaya gumaling na ako. So I really praise the Lord because at any time we have trouble, we call on His name. He will hear. He will listen to our prayers and He will grant Mm. what is good for us. Yung may isang pagkakataon rin, merong nagagalit, tapos ayaw ko yung lumaki. You Mhm. know what I did? I recited Psalms 23 Mhm. over and over again. Mhm. Nahinto. And I said in my prayer after reciting Psalm 23, um, wag nang lumaki. God really answered our prayers. Ang ano talaga, very powerful ang Psalm 23. Not only that, the word of God. Repeat and repeat. Repeat and repeat kung mapol. And then God will come down and answer, meet the need, our need. I praise the Lord for that. Amen. And I request that Mhm. God will give us His traveling mercies. We will be going to Davao Tuesday of next week, and then we will be staying there for only a week. So I request that we ask the Lord to give us His traveling mercies during that time of travel. Thank you so much, mga mahal ko. Maraming Praise the po. Thank you po, Lola Fe. Mag-iingat po kayo dyan. And see you Lord. soon. See you soon. Opo. Good evening sa Po. iyo. Opo. Good evening sa iyo, Justin Kyle. Magandang gabi. And who else? Okay. Magandang gabi rin kay Kuya Vince and Ate Mai. And kay Aldrin, good evening. Tita Josie, good evening. Ate Janet, ayan, nandiyan si Ate Janet. Good evening, Ate Janet. Sinimulan ko na yung praise report and prayer request. At
Ayan, good evening din sa'yo, Ate Dare. Magandang gabi po. Gandang gabi. Ayan, so sandali lang po. Okay, so nag-pray request tutulungan kita Ate Janet, ako na yung magsusulat dito sa sa prayer list natin, no? At para mas madali ka makapag-facilitate. Ayan. So, okay. Game ka na ba, Ate Janet? Ay, tapos na po pala yung praise report. Ay, hindi pa po. Hindi pa po. Hindi pa po. I mean, gusto mong ikaw mag-facilitate o gusto mong ako nang tumapos nun para ikaw sa pagbubulay-bulay? Ay, opo. Opo, Pastor. Sa pagbubulay-bulay na lang po ako. Salamat po, Pastor. Sige po. No problem. Okay, Dux. Tuloy-tuloy tayo. Magbasa muna tayo dito ng chat. Sabi dito ni Giselle, good evening po sa lahat. Praise report ko po. I always po kaming safe na family. At 33 na po ang ina ni Chipapis. Uy, happy birthday, no, Liana. Happy birthday, Ate Liana. Hindi halatang 33 mukhang 32 lang Okay. So prayer request naman po, strength and guidance po sa work and maging matagumpay at spirit-led po ang upcoming 41st anniversary. Yun lamang po. Thank you po. Actually, napakaganda nung yung sinabi mo, Giselle, na hindi lang tayo basta mag-celebrate ng 41 years of togetherness, but tama yun, maging spirit-led na kasi gusto natin maging yan maging connecting event na kung saan ay ma-showcase natin yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan. At makita nila na masaya pala, masarap palang manalangin, sumamba at maki-fellowship dito sa LA Philnas. Ayan, salamat po. Good evening po Tita Bing. Sabi ni Tita Bing, good evening po sa lahat. Praise report, salamat po sa buhay natin at pag-iingat ni Lord sa ating lahat, araw-araw, sa araw-araw. Prayer request po, pag-iingat po sa lahat ng nagda-drive. Kasi kanina, binangga si Jaya, buti na lang po, walang nangyari kay Jaya. Okay. Pasama po sa prayer na maayos po ang insurance na sasagot sa paggawa ng kotse ni Jaya. Ayan. Listening po ako, Pastor. Okay, Tita Bing, no problem. Lalagyan natin si Tita Bing sa listening mode. Okay, Docs. Sandali lang po. Isusulat ko lamang po si Jaya. Uh, accident. Okay, maayos ang repair. Okay, docs. Okay, balik na tayo, no? Kuya Jai, Ate Rachel, magandang gabi sa inyo. Praise report and prayer request. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Ako Evening. po, ang praise report ko po is official na pumasa kami sa survey. Oh, congrats. Praise the Lord po. And then, nakaka-bless din po kasi nung nag-publicly post po kami dun sa HR announcements po namin is yung nakita ko po yung mga tao, ang response po nila is yung thank God, praise the Lord, God is Mhm. good. So nakaka-bless po kasi in that way. Alam po namin na parang mga simple things na nabibless nila tapos nakikita po nila yung Lord sa amin pong tatlo while leading them sa company. So yun po, praise the Lord. And then prayer request ko naman po, at saka praise report po, nagkasakit po ako ng, I think, after po yata natin mag-upper Zoom last week, Mhm. nangati na po yung lalamunan ko. Kaya, tas si Ate May din po, Makati lalamunan niya nung Sunday. So, kaya nga po sabi namin, team paos kami nung Sunday. So, yun po. Hanggang ngayon, meron pa pong mga aftermath nung sakit. So, praise the Lord din po dahil nakaka-recover na po kami. And then, um, prayer request ko po is yung um, blessings po sa this coming na 41st church anniversary. We're very excited. Nakakatuwa rin po kasi nung gumagawa po kami ng reels nung Sunday. Parang nakakatuwa kasi alam mo yung parang may nakakasama kang ibang mukha na. Alam mo yun po yun, ganyan. So, Amen.
Yeah, so they are very excited like doing yung mga simple reels lang na nakaka-bless yun sa iba, especially yung mga ini-invite natin. Mm. Hindi man natin sila kilala pag shinare na natin siya sa social media, makikita na yun ng mga kahit di natin sila kilala. So Mm. yun nakaka-bless po. And then ang prayer request ko, maging successful yung 41st church anniversary po natin. Maraming bagong muka. At ang tawag po dito, ganun din po yung mga events natin for the last quarter of the year. So, very exciting po. Amen, 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 amen. Salamat, Rachel. Magandang gabi muna tayo kay Pastor Bert. Good evening sa inyo. Tita Amy, good evening. Tita Peps, good evening sa inyo. Ayan. So, let's go now to Ate Malen. Good evening po, Ate Malen. Mano po, Tita Malen. Good evening po. Good evening po. Salamat po sa pagmano. Thank you. Apo. Napakagalang niyo sa matatanda. Hindi, maganda nga Ah, talaga i-promote natin yan, Tita Malen. oh yeah. Magmano tayong lahat sa Oh yeah. matanda. O nga, tama naman As yun. long as hindi ho na-offend ang mga Oo, ang mga para lang. Americanized. Oo nga naman. You know? 'Di ba? Sana ho. That's nice. Apo. Praise and worship po. Salamat po. Ang praise ko lang po is copy and paste lang ko kay Sister Bing kasi for all blessings, salamat, protection, guidance, this group, the church. Think I need to praise on that. The people I work with. Well, Vince and Mai is here, and that's one blessings I have in my work life. That Amen. couple, Anna Lou, if she's here, she's my other blessing. Amen. They're all wonderful. I'm so happy, and I work with them. So that's my praise, and I hope um that's my worship. What else? I think that's all, Pastor. I could share. Apo. I'm just so full of gratitude Amen. every day. Salamat po, Tita Malen. Thank you Good po. evening naman po kay Ate Faith and kay Kuya Sai. Good evening. Good evening po Yes. sa lahat. Praise report po namin ay una po ay yung syempre yung protection po ni Lord sa ating lahat. Tapos kumalma na po yung spotting ko para mga 2 to 3 days na po kung di Praise the Lord. nagsa-spotting. Nagpe-pray ko po na tuloy-tuloy na po siya at baka po kasi old blood na yun eh. So praying po na okay na po at may tomorrow so sa OB so na okay din po yung check up. 23 weeks na po si baby today. 23 weeks na. Opo, 23. 6 months na po weeks. Ang bilis. Malapit na lumabas yan. Ito muna. Ready. Pero Excited kami kung sino kamukha. salamat po kay Lord sa pagsusustain at pag-iingat po sa amin. Tsaka yun po, yung prayer request po ay yung anniversary din po na maging successful po. Tapos yun din po, yung mission trip po ni Hazel, work po for David. Yun pa rin po ang mga pinagdadasal po. Saka grateful din po kay Lord kasi magbe-birthday din po ako this week. Marami po magbe-birthday ng September. Sabi ko nga po kay Sai, napakabuti ni Lord kasi in-answer niya yung dalawang malaking prayer request ko ever since. Parang this year, God made me a wife and a mom. Wow. So, nakakatawa lang po. Bait po ni Lord. Yun lang po. Amen. Amen. Yan din ang prayer request ko kay PQ. Maging wife and mom. Okay, good evening po. Tita Josie, magandang gabi po sa inyo. Ay, good evening po sa lahat at sa inyo, Pastor. Good evening. Lagi ko pa sinasabi ito every week. Salamat po sa protection and provision sa ating lahat. Salamat po. At yung prayer request ko po meron po kaming neighbor dito. Actually, naibigay ko nga po sa kanya yung aming invitation hapon. At nangako naman po siya na siya po pupunta sa anniversary. Amen. Sana po makarating siya. Siya po, yung pangalan po niya si Josie Destura. Oh, Na
po siya eh. Okay. Opo. Ano po, isama natin sa Ano, prayer. ano po pangalan ulit? Josie Destura po. Josie Desturas. Destura po. Josie Katukayo. Jane Tokayo. Full recovery po. Yeah. Opo. Mag-recover yan. Nawa po makarating po siya sa ating anniversary, silang pamilya. Amen. At saka po, meron pa po isa, yung pong aking pamangkin sa Long Beach, na po siya Alvin Adrada po. Naoperahan po siya sa appendicitis kanina lang po. Siguro makapananghali po. At full recovery din po ang dalangin. Yun po, Alvin Adrada po. Papa. Yun po. At yung pag-iingat po sa ating lahat palagi. At yung pong prayer request ko din po, yung maging maayos din po yung ating dadating na 41st anniversary ng ating church. Amen. Salamat po. Yun po. Salamat po ng maraming. Salamat po. Good evening sa inyo, Anastasios. It's your turn. Good evening. Good evening po sa lahat. Praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa pag-iingat po niya parati at sa lahat ng blessings na ibinibigay niya, mga unexpected na blessing. Kay Allison, maraming salamat kay Lord na may dumating po sa kanya. And nagpapasalamat din po ako kay Lord kasi pinag-iingatan niya po kami lalo na ako sa trabaho ko. Na prayer request po, Pastor, is sana sa Friday tawagan na ako ng HR. Na sabihin na sa akin, HR po ng LA, ng cafeteria namin na mag-start na ako ng 6.5 po. Kasi hinihintay ko na lang po yun dahil 2 weeks daw po So magto 2 weeks na sa Friday. Hopefully po tawagan na po ako. Opo, kasi di ba 4 hours lang po ako. So ngayon po, may 6.5 na po yung hinihintay ko. Kasi pinirmahan na po ng principal. So hinihintay ko na lang po yung call ng HR po para talagang okay na po siya. Sigurado. Apo. And thank you din po kay Lord dahil iningatan po yung mga bata sa school at maayos naman po yung pag-aaral nila. Prayer request lang po na lahat ng mga estudyante na nag-aaral po, kasama na po yung mga anak natin na patnubayan ni God na lumaking maka-Diyos and mabubuting tao. Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat. How about Aldrin? Copy-paste? Copy-paste po. Okay, Docs. Good evening sa inyo, Tita Peps. Magandang gabi po. It's your turn. Praise report, prayer request. Good evening po sa lahat. Praise report, thank you. Thank you sa prayers. Medyo magaling na ako, nawala na yung ubo. Amen. At mga plema-plema na naka-recover na ng kahit paano. Paminsan-minsan na lang pero wala na. And protection sa atin, sa amin, especially sa mga anak ko sa Philippines. At saka kay Tep-Tep, dahil umaalis po siya ng 4:30 ng madaling araw na. Nagwo-worry ako kasi naglalakad siya rito hanggang sa bus stop na mag-isa. Wala pang tao sa kalye. Sinasabihan ako, stop worrying, stop worrying. 4:30 ng madaling araw, 7 o'clock pa ang pasok. Kaya protection po sa kanya. Yes. Ang prayer request ko po, malapit na ang pag-alis nila Hazel at thank God, halos kalahati na sa kanila na-approve na ng visa. Amen. So mga 10 po silang aalis and protection sa kanila sa airport, mga bagahe nila hanggang sa makarating sila doon at magamit po sila doon, Lord. Yan po, marami pong salamat. Thank you. Salamat po, Tita Peps. Magandang gabi po, Tita Amy from Huntington. Good evening, Tita Amy. Hi. Hello, good evening po. Praise report ko po papasalamat ako sa Panginoon dahil gumaling na si Alvin dahil na hospital siya na ER dahil severe pagsusuka at sobrang sakit ng tiyan, ganyan. Last Monday. Yun po. Buti naman hindi na confine, nakauwi kami madaling araw, 5 o'clock na, ganyan.
Pero masakit pa rin, ilang araw pa rin sumasakit. Pero ngayon, praise God, nabigyan siya ng gamot na, ano ba yun? Mylanta. Medyo gumaling doon sa Mylanta yung sakit ng tiyan niya. So, yun po. Salamat po. At saka, praise report din po na gumaling na rin yung apo ko si Charlie. Ganun din, nagsusuka rin. So, yun. Parang ang dami nagkakasakit. And prayer request po na nagsisimula na naman ng taglamig. Medyo nag-uumpisa na naman yung, Yeah, kanina yung malamig na po. mga sipon-sipon dyan, tsaka mga allergy. Allergy yan. So, sana po ako nga nagsisimula na hatching ng hatching. Sana po hindi naman matuloy-tuloy itong sakit-sakit na ito. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Ako po nangangati yung mata. Ganun usually allergy pag Oo. yeah, pag fall, ganyan Ayun na. na nga. Okay, Docs, basa muna tayo dito. Sabi ni Ate Vince, sabi ni Kuya Vince and Ate May, good evening po. Praise report. Salamat sa protection at blessings ni Lord sa araw-araw. Prayer request. Good health po para sa ating lahat at kagalingan sa lahat ng may sakit. Thank you po and God bless everyone. Sabi naman ni Ate Darren, good evening po. Praise the Lord po sa dagdag na taon na binigay ni Lord kay Jaja. At praise God din po kasi I just received email from school at teacher ni Jaja na this month, siya po yung napili na Citizen of the Month. Oh, parang si Briel to. Buwan-buwan Citizen of the Month. Naalala ko na may time si Briel, buwan-buwan Citizen of the Month. Sabi ko, anak, kumuha ka naman ng academic, wag puro Citizen of the Month. Pero alam nyo, ang ibig sabihin, Citizen of the Month, mabait, no? At walang sakit sa ulo yung teacher. Congratulations, Jaja. Happy birthday. Sabi ni Darren, God is good po. Prayer request, patuloy na proteksyon sa ating lahat at kagalingan sa may mga sakit. Also, yung church anniversary din po natin na maging successful at madami pong soul ang ma-invite. Thank you po. Salamat, Ate Darren. Congratulations kay Jaja. Okay, good evening sa'yo, Pastor Bert. Ayan. Pastor Bert, si Sir LV. Magandang gabi po. Good evening po. Praise support and Bayan ng Lapilnas. barangay pa lang tayo, Pastor. Barangay. Barangay Lapilnas pa lang. Tapos magiging Barangay na tayo, Lapilnas. syudad. Yeah. Lapilnas City. Tapos magiging Lapilnas maraming salamat po sa ating mga prayer warriors na nananalangin sa bawat isa. At alam ko po na ito'y efektibo o napakabisa ng panalangin ng bawat isa. Kaya salamat po sa bawat isa. Patuloy po tayong magdalanginan. At ganin din po kami nagpapasalamat for the past how many days kami po ay nasa Montclair, naging house sitter ba? Alam ko, house arrest House sitter. House sitter. Mahirap pala yung malaking bahay, ano? Na ilang kwarto yan, 4. Pero ano po, yun nga, yung malayo lang, yung pagdadrive. And last night, hindi po ako nakasali sa meeting dahil nasa airport naman ako. Okay lang. Ano lang po, pasalamat sa Panginoon na yung lahat ng mga nagdadrive, alam ko na napakahirap. Minsan paggabi, lalong-lalo na kapag yung mga mata mo talagang yung sa akin kasi nagdadry naman yung mga mata ko kaya mahirap din. Pero sa biyaya ng Panginoon ay still we can drive and yung protection ng Panginoon ay pinagkakalob sa atin sa lahat ng mga nagdadrive. So ingat lang tayo. Amen. Ganun din po yung kalusugan na patuloy din po na minsan nakakaligtan natin na yung kalusugan natin, we take it for granted. Kaya salamat po na bawat isa ay malusog. At ganun sa ating mga anak na sila rin ay nagka-travel. Si Wedge everyday sa San Bernardino, mas malayo yun sa kanya. Kaya naisip ko na kapag nagdadrive ako na malayo, mas malayo pa yun sa kanya. So yung pag-iingat lang po sa bawat isa, kay James, kay Wihan,
kay Kingston sa lahat, at kay Joanne, yung pag-iingat po ng Panginoon sa bawat sa atin. Yun lamang po, at salamat ganun din sa church na continue praying for the church na unity, no? I'm hoping and praying na our anniversary will be a successful one, no? Na I believe na history can repeat itself, sabi nga. Pero mas iba siguro ito na itong panibagong harapin nating mga taon at saka itong anniversary nating pag celebrate this coming September. So, salamat po. Yun lang po ang aking pasalamat at panalangin. Amen. Thank you, Pastor Bert. Nakabalik na kayo ng LA, Pastor? Po, nandito na po kami sa mansyon. Sa mansyon. Parang kulang ang linggo pag wala kayo eh. Kami rin po, kulang kami. Kulang din kami kapag hindi kami nakakadalaw dalaw sa ating mga gawain. Amen. Salamat po. Salamat po, Ate Janet. Praise report and prayer request. Inyo naman po. Praise report ay salamat po sa Panginoon. Yung pong interview ni Nicole, it went well. Oy. Praise God. She's been accepted. Salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. And patuloy pong pag-iingat sa bawat isa. So, yun lamang po. Marami pong salamat. Nauna na yung paglibre niya dun sa mga Nagkataon po yun, Pastor. nauna na, tapos natanggap ng talagang pag nag-bless ka, ibabalik sa ng Lord ng mas malaking blessing. Amen. Praise the Lord. Nakakatawa kasi si Nicole nag-text siya sa akin. Nagpaalam siya na, Pastor, pwede ko po bang i-bless yung mga nag-volunteer sa sa Siklab night, no? Usually ito mga Alab members to. Sabi ko, yeah, of course, sabi ko. Tapos yun, lumabas nga sila last Friday. Kaya konti kami nun sa Friday D cluster. Mostly nandoon yun nga, sa yung mga youth, yung mga young adults natin lumabas. No? So, binless niya. And nakakatuwa. Hearing this news, parang wow, binless back siya. Amen. God bless you, kapatid. Okay, Dux, tayo ay dadako na sa ating pleto na ba? Natawag ko na ba lahat? Natawag ko na po ba lahat? Ayan, nandali lamang po. Okay, Dux, dadako na tayo sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Okay, Dux. Ate Janet, take it away. Okay, marami pong salamat, Pastor. Bago po tayo magsimula, pray lang po tayo ng saglit. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na sumama sa amin, Lord, sa gabing ito. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, and understanding sa iyong salita. We want to commit this to you, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ang verse po natin is galing po siya sa Proverbs 23, verse 7. Ang sinabi pong ganon na, as a man thinks in his heart, so is he. So, ang author po ng Book of Proverbs ay walang iba kundi po si King Solomon. And King Solomon is known for his great wisdom. And he brought Israel to a peak of wealth and power. So, sabi ganon, as a man thinks in his heart, so is he. So, yung kaisipan, yung mind. Yung the man, as a man, tripartite being po tayo. We have the spirit, we have the soul, and we have the body. Yung soul, yun po yung mind. Body, that's the physical being. At yung spirit, yun po yung breath of God in us. So sabi ng Bible, we are Christ ambassadors. We are the ambassadors of heaven on earth because we have the physical being, allows us to interact to the physical realm. So alam po natin na si Charlie Kirk, lahat laman siya ng mga reels.
So yung kanyang wisdom ay naiwan, pero yung katawang lupa niya, nandun na po. Wala nang buhay. Subalit, patuloy po tayo, sabing ganun dito, mind and free will has to be responsive to the motivations of the spirit. Yung mind and free will po natin yan, dapat mag-coordinate siya dun sa body para ma-coordinate, ma-carry out niya kung ano yung nasa mind. Satan cannot hijack the spirit because the spirit is the breath of God in the person. Kapag wala po yung espiritu ng Panginoon sa atin, kumbaga, we are carnal being. Nabubuhay po tayo according to the system of this world. Pero dahil po tayo ay mananampalataya na, meron pong ipinagkaloob ang Panginoon sa atin na antidote para po tayo ay mapalaya sa maling sistema ng mundo. So what Satan can do is to hijack the soul. So yan po yung pinakikialaman niya yung ating mind, which is the mind. So in that way, he can now use that person to further his agenda, which is inconsistent to the will of God. So alam naman din po natin na yung killer po ng ating kapatid na si Charlie Kirk, he's just only a 22-year-old guy. He's very petite and he has no military background. And how come he was able to kill yung kapatid natin sa pananampalataya? Because Satan attacks the mind of that person. That's ganun po ka-powerful yung ating kaisipan. Our free will faculty is in the mind, and whatever that has been decided in that free will is going to be executed in the body. Yan po ang gumagawa. Nasa mind, tapos kung ano na yung gusto niyang gawin, i-carry out na yan ng kamay, ng paa, at ng buong pagkatao. Kaya po importante yung ating kaisipan. And then, ano pa po ang sabi ditong ganon? And this is why Paul's prescription for living in the world system is Romans 12:2. Nang sabi po dun sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. So parang hinuhulma, sabi niya, yun po ang bilin ni Paul. Do not conform the pattern. Kasi may pattern po yung world eh. Alam naman natin, lalo na dito sa Amerika, abortion, transgender, and so many more that is not in alignment to the will of God. Our primary battle as the follower of Christ is to bring the mind that has been corrupted by the world system back into subjection to the will of God. 2 Corinthians 10:5, ang sabi po ganon, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kaya po, nung hindi pa po tayo mananampalataya, hinulma po yung ating kaisipan sa kaisipan ng mundo. Like, meron po kaming alagang bata. Alam niyo yun, yung buhay, kahirapan. Nung kasama namin siya, kakain po kami, ilalabas niya yung yung baon niya. Parang ibig sabihin po yung think niya is yung poverty mindset nandun pa rin. Pero salamat po sa Panginoon, pinalaya po tayo ng Panginoon dun sa ganong kaisipan, yung poverty mindset, yung mga corrupted mindset natin, yung mga negative thought na ay, hindi ko kaya yan, hindi ako aangat kasi hanggang dito lang talaga ako. Pero hindi po ganon. Sabi ng salita ng Panginoon that we can do all things through Christ who gives us the strength. And this is the very reason why we need to meditate on the Word of God daily. Kasi nga po, nagtayo yung ating kaaway, the enemy. Di ba? Sabing ganon, demolish. So, mayroong mga infrastructure na itinayo yung kaaway dun sa mind natin. We have to meditate the Word of God to demolish all those infrastructures. Kasi nagmamanifest po yan eh. Yung mga manifestation yan is yung spirit of stagnation, parang hindi ka na umuunlad sa iyong paglagong espiritual. Tapos meron ka ng
Yung spirit of procrastination, mamaya na yan, mamaya na yung pagbabasa ko ng Bible, bukas na yan, dami ko pang ginagawa, something like that. Yung spirit of delay. So nagmamanifest po yan. That's why the meditation at saka po yung pag-attend natin ng pakikinig sa mga salita ng Panginoon, it helps us to just really deliver us from the old self. So, ano pa ba? And ayun na po. Actually, very short lang po ito. So, yun nga po, as we read the word, we need to demolish the thoughts of fear, that the fear of lack, the spirit the spirit of stagnation sa ating spiritual walk, sa ating spiritual life. We have to demolish it. Ang makaka-demolish lang po niyan if we will submit our thought in obedience sa salita po ng Panginoon at kay Kristo. What are these arguments? What are these arguments that we need to demolish in our minds? Yun na nga po, meron tayong fear, mga timidity, meron po ako niyan before. And I have this also, negative thoughts, judgmental thoughts, alam niyo po yun, laziness, prayerlessness, but praise be to God na tayo po ay pinalaya ng Panginoon. So, how are we going to apply this verse in our lives? So, renewal of the mind through daily meditation and personal devotion. Kasi kung hindi po tayo mapapalaya dito sa ganitong mga infrastructure, maling mga kaisipan na nasa utak natin, magmamanifest po yan at maipapasa pa po natin dun sa mga tao around us. And aside from that, we have to crucify the flesh. Kaya po, di ba, Wednesday, yan ang ating prayer and fasting. We have to discipline our body through prayer and fasting. Fasting gives us the discipline to overcome barrier in our mind. So it is also needed for our spiritual routine. So yung atin pong question for discussion, hindi siya question. So just to share, cite an example or give a Bible verse or an experience that help you overcome your fears, your thoughts of evil or depression, or anything related to our topic. So yun po. So for me, mag-start po ako, growing up, alam niyo yun, yung lalo na pag hindi believer yung pinulot ka lang sa sa ganito, ambon ka lang, in which it created yung hindi ka confident. I am not confident in myself. Tapos yung kino-compare ka, mas magaling yung kapatid mo, mas magaling siya sa'yo. So, yun yung nagkaroon ako ng shy. Pero nung naging mahiyain ako doon. Pero alam niyo po, tunay nga na ang sabi ng salita ng Panginoon, for I am fearfully and wonderfully made. So, nababago po yung ating kaisipan hanggang sa unti-unti napapalaya po tayo doon sa hulma ng corruption ng mundo sa ating isip. So, ganun po ka-powerful ang Panginoon. So, yun po ang ating topic. If may maidadagdag po kayo, Pastor Jeff, take it away po, Pastor. Thank you so much, everyone. Maraming salamat po, Ate Janet. Napakaganda ng shinare nyo, no? At dudugtungan ko na doon sa Psalm 23. Siguro doon sa share a Bible verse or an experience, no? That help you overcome fears, thoughts of evil or depression or anything related to our topic. Sa akin, ang naisip ko kagad yung Psalm 23 nga. Particularly yung verse 2. No, sabi sa verse 2, He lets me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ayan, inayaan niya ako na, kumbaga, humilata, no? Kumbaga, humiga, no? Sa kumbaga, malusog na pastulan, parang gano'n. At walang pangamba na humiga doon sa malapit sa tubig. Kasi ang mga tupa kasi mga ano yan mga takot sa tubig, no? Hindi naliligo yung mga yan. So ayaw nila ng running water. So para makainom sila, kailangan dalhin sila ng shepherd nila doon sa quiet waters para mainom nila. No, at para sa akin, nasa puso ko tong ano na to itong salmo na to, no, kapag ako ay overcome with fears,
Kasi ngayon ang ano ko, ang burden ko ngayon, no, yung divisiveness, yung spirit of divisiveness mula dito sa Amerika. Alam mo yun, dalawa yung nag-aaway palagi makikita mo sa Facebook eh, yung far right and far left. Makikita mo ngayon yung namatay si Charlie Kirk, yung dalawa lang ang tao, kundi ah, nagpapasalamat kay Charlie Kirk or nagpapasalamat dahil namatay si Charlie Kirk. Alam niyo yun? So, dalawa eh. Kumbaga, no? Ganon din sa bansa natin, di ba? Merong mga corrupt, meron naman nagtataguyod ng katotohanan, di ba? Sa pamilya natin, maaaring meron din mga divisiveness. O sa simbahan natin, maaaring ganun din. O kung saan mang ministry. Para sa akin, itong verse na to, kumbaga, I find peace in God's presence. No, kagaya ng mga tupa. Kumbaga, it, it reminds me to slow down. Kapag overcome ka na ng fears, no, madami ka ng nako-confuse ka na, this verse, yung He lets me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. It reminds me to slow down, take intentional time to rest in God's presence, no? Baga to spend quiet time na magbasa ng scripture, no, at manalangin. At meron akong i-recommend sa inyo na very effective sa akin. Hindi ko alam kung magiging effective sa inyo. Ah, i-download nyo yung Bible na app, yung famous na Bible app, no? Meron kasi doon na as you read, pwede rin magbasa. So habang binabasa mo, binabasa rin sa'yo. So nalalaman mo pa yung tamang pronunciation. At saka maganda yung pasok sa'yo. No? At saka, pero gawin mo siya sa isang area na ikaw lang yung, kumbaga, diba, if you will sit inside a Starbucks, maganda naka-earphone ka, no? So para habang binabasa mo siya, pumapasok talaga kasi binabasa niya rin sa'yo. No? So yun, spend quiet time, no? Reading scriptures, manalangin ka, diba? Ipanalangin mo yung mga taong mahal mo, yung mga gusto mong ipanalangin. Ipanalangin mo rin yung mga taong ayaw mong ipanalangin. Alam mo yun? Kaya kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na, alam mo yun, to break the spirit of divisiveness, kailangan ipanalangin mo rin itong mga tao na to. And kumbaga, this verse reminds me to, kumbaga, let His word refresh, no, my mind when kumbaga, when I'm anxious or tired. Yun lang, yung aking Bible verse na naisip agad no, habang nag-share si Sister Janet. Okay, Dokes, tayo po ay pumili na kung sino yung susunod na sasagot. Okay, Dokes, magandang gabi po. Magandang gabi. Mag-start tayo siguro sa mga Anastasios. Ayan. Anastasios, magandang gabi sa inyo. Good evening po. Good evening, good evening. Ayan. So, share a Bible verse or an experience, kahit experience, not just a Bible verse na that help you overcome fears, thoughts of evil, or depression, or anything related to our topic na sinabi ni Ate Chan. Sa akin po, whenever I experience, like, worry or anxiety, I'm always reminded of Proverbs 3:5-6 po. Oo, maganda yan. Yung, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, every decision na major decision, like, or worry, like financial worries, sometimes you would think, paano kaya malalagpasan natin to? Pero yun nga po, we need to always remember to trust in the Lord na uh, dapat hindi tayo mag-depend sa sarili nating kakayahan, but we need to depend in God and trust that He never fails. He will help us go through any season. Yun po, Pastor. Thank you po. Amen, amen. Yan yung isa sa mga Bible verse na unang-una kong na-memorize. Ayan. Not because intentionally minemorize ko, but na-memorize ko lang siya bigla. Kumbaga, hindi naman bigla, pero all throughout the course of time, kakabasa mo, lagi mo naririnig, alam mo yon. So,
Tapos, na-apply mo sa buhay mo. Alam mo yun? So, kaya bumaon na sa puso mo. And then, kumbaga, naging memory verse mo na siya. It's so helpful. Napaka-helpful ng verse na yan. Amen. So, salamat mga Anastasios. Good evening sa inyo, Faith and Sai. Good evening, good evening. Hello po. Good evening. Sa akin po, yung verse po, yung sa Philippians 4, yung pag kinakabahan po ako, lalo na po itong sa pregnancy po namin ni Jelly. Yung verse ko po yung sa do not be anxious, but in everything by prayer and petition, present your request to God, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. So yun po yung ulit-ulit ko lang pong nire-remind sa sarili ko na gawin, ganyan, para po nakakalma. Si Cyrus naman daw po, Philippians 4:13. Tama na? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po. Philippians po. Yung aming go-to verse po. Amen. Amen. Salamat po. Thank you, mga Meneses. Okay, Dokes, kay Lola Fe tayo. Good evening, Lola Fe. Gandang gabi sa'yo. Magandang umaga dyan. Pareho yung testimony niyo, Pastor, doon ako 100% talaga. So, the Lord is so good. When He says in His Word, when we follow Him, when we're obedient to Him, and we do His will, He will He will really cover for us. He will do everything for us. Whenever we pray, He will answer. We pray about our thoughts. We pray for everything that we experience, like depression or sadness or whatever. He is there when we speak His word. And doon ako po believe talaga ako doon sa word of God. Lately, I had been reciting Psalm 23, and it works so well, full of power, and God listened to His word as I kept on reciting. Reciting is it. I just go to the word of God, and then He fills my heart with peace and joy. Yan po sa akin. Thank you po, Pastor. Amen. Amen. Salamat po. And speaking of Psalm 23, I'll be sharing three famous psalms, no, that will represent the book of Psalms sa ating walk through the Bible this coming Sunday. And one of them, first learning to ponder, is Psalm 23. No? So, and then Psalm 100 and so on. So, I'll be sharing that on Sunday. Speaking of Psalm 23, so in line lang yung spirit sa tinuturo sa atin. Okay, magandang gabi sa inyo, Rachel and Jai. Good evening, good evening. Ako naman po is, dinedeclare ko po to everyday kapag po nagpe-pray ako sa umaga yung Isaiah 54:17, no weapon of the enemy shall prosper. Dinedeclare ko po talaga siya every morning, lalo na po sa mga gulong mundo ngayon. Sinasabi ko po talaga na yung pagre-rebuke ng mga gawa ng kaaway, yung mga curses sa atin, di ba? Kasi po hindi naman lahat masaya para sa'yo. And then yung mga pananalita nila sa'yo, though hindi mo siya naririnig, pero nagiging curse siya. So, nire-rebuke po natin yon every morning. So, ayun po yung verse ko. And then yung Romans 12:19 din po. Lalo na po kapag may mga, alam niyo po yung parang sumasalbahe, ganun, o kaya may nanalita sa'yo na hindi maganda, rather na um, maggumanti ka sa kanila, hayaan mo si Lord ang gumanti sa'yo. Yun po. Amen. Yeah, kasi there's power in spoken words, no? So, for example, sinabi ko, Lord, bless Lola Fe. Alam mo, give her more years, no, sa buhay niya. There's power in that. Alam niyo yun. Pero when I say something bad against any person, there's also power in that. No, so we need to be very careful, no,
using our lips, no? And we need to use it for encouragement na not to damage other people. So, one thing na binanggit ni Rachel is to rebuke it, no? Through prayers. Thank you, Sister Rachel. Good evening po, Mami Josie. It's your turn. Hi, Ako naman Chipaps. po, medyo maingay po dito si Chipaps. Ako naman po, kadalasan na gaano ko sa Psalms. Kapag ako po ay nade-depress, natatakot, ganyan. Sabi po dun sa Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my fortune forever. Manghihina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan kong magpakailanman. Ano man ang mangyari sa akin o sa aking pamilya, sa Kanya ako aasa at magtitiwala. Amen. Yun po. Ang ganda sa Tagalog, ano? Sarap pakinggan. Ang ganda-ganda po ng mga sa awit, napakagaganda ng mga pangako ng Panginoon sa atin. So, Yun po. opo, salamat po. Pasa tayo dito. Sabi ni Ate Malen, sorry PJ, I'm driving and looks like my connection is bad. It's okay, Ate Malen, you're back. No problem. Good evening, sabi naman ni Kuya Vince and Ate Mai. The topic shared reminds us that the Lord looks at our heart, and it is really important for that we seek God relentlessly para mamuhay po tayo ng naaayon sa kanyang salita at mag-reflect si Lord sa buhay natin, letting His light shine through us. Also, as it says in Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Thank you po. Ayan, salamat po Kuya Vince and Ate Mai. Sabi naman ni Ate Darren, yung verse po na naging comfort, no? Ako noong time na buntis ako kay Natnat ay yung Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yan po ang naging armor ko every time na inaatake ako noon. Praise God at na-overcome ko yon sa help ni Lord. Amen. Sabi naman ng Tita Bing, awit 56:3. Ang awit, Tagalog yon ng Psalms. No? Ibig sabihin kasi ng Psalm song. So awit. Kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Amen. Ayun. Praise the Lord. Salamat, salamat. Good evening po, Tita Amy. It's your turn. Share a Bible verse or any experience that help you overcome. Sige po. Okay, sa mga panahon ngayon po puro gulo, no? Troubles. Yeah. Sa Pilipinas, dito sa Amerika, parang nakakatakot na pasyal-pasyal kasi may binabaril dito, may binabaril dyan. Parang so nakakatakot na. So ang comfort lang natin sa Panginoon parate, sabi nga sa John 16:31, sabi niya, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So wag na lang daw tayo matakot kung ano man ang kita natin, kung ano nasa kapaligiran natin. Mag-trust lang tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, na laban lang tayo, mamamuhay tayo para sa Kanya, sumunod sa kanyang mga utos at maging mabuti sa mga kapwa natin. Yun po ang aking Bible verse na binasa po kaninang umaga po. Thank you po. Amen. Maraming salamat po, no. And matanong ko lang, lagi ko naririnig yung siguro dun sa younger generation, pwede niyo sagutin sa group chat, no. Ano ibig sabihin ng awit sa iyo, no? Sorry, medyo nagkakaedad na ako at slow na ako sa Lagi ko naririnig 'yon o nakikita ko sa mga social media or sa YouTube na parang awit sa iyo, parang gano'n, no. Parang uso yun sa Pilipinas. Hindi ko alam kung pakisulat ko anong ibig sabihin sa iyo. Opo, parang parang
Halimbawa, parang na-late ka sa trabaho, awit sa'yo. Parang ganun. Or kaya nanlibre ka, awit sa'yo. Parang ganun sinasabi nila. Anyway, gusto ko lang malaman kasi gusto kong i-relate yung word na awit. Doon sa Mhm. baka nonsense yung ibig sabihin nun. Okay, salamat po, salamat. Let's go now kay Pastor Bert. Good evening, Pastor Bert. Sister LV, it's your turn. Gandang gabi po. Experience that help you overcome fear. Well, siguro po, ang salita ng Panginoon na siya lang ang ating pananggalang, siya lang ang ating matibay na sandigan sa lahat ng mga bagay na dumarating sa buhay natin. Sa akin po yung sa Psalm 23 at saka yung sa Psalm 27:1. Yung sa part ng Psalm doon na sinabi ni David na even though I walk to the Valley. shadow of the valley of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy That's rod one and thing thy that staff. is comfort me. Mas memorize ni Sister Elby. Yun po, nasubukan ko na po yun na maraming beses, naranasan ko na po yun, gusto kong sabihin, na nasa bingit ng kapahamakan o yung danger, even yung life ko. Either in Africa, nung pumunta ako ng Africa, sabi nga nung punong pastor ko, kapag umuwi ka ng nakaupo sa aeroplano, bonus mo na lang, sabi niya. Really, I found out when I was in Africa, talagang nahuli po kasi ako doon eh. And I thank God nung nakarating na ako sa Pilipinas, doon ko napagtanto na yung dinaanan ko doon talagang terrible. I thought I will never come back. Pero kapag nanangan ka sa Panginoon and faith really, no? And faith in God, God will be the one to protect you for the things that you don't see. Yung mga bagay na when you are in danger, the Lord will rescue you. Kaya yung sabi sa Psalm 27:1, sabi niya doon the Lord is my light and my salvation. Sino ang aking dapat katakutan? I shall fear no one, sabi nga. Ano yung verse mo? Isulat natin. Psalm 27:1 po yun. Anong nakalagay doon? Psalm Yes, dito po. 27:1. So yun po, na wala tayo siguro dapat ikatakot kapag ang Panginoon siya ang ating tinatawagan, siya ang ating pinagkakatiwalaan, siya ang ating sandigan sa lahat ng panahon ng ating buhay. So yun lang po, na alam ko marami tayong mga experiences na tayo iningatan ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na tunay na ang kanyang mga anak ay kanyang kinakalinga at iniingatan. Thank you po. Mr. Elby, meron ka? Yung akin yun dyan. Huwag copycat copycat ba yun? Copy dog. Copy paste. Copy paste. Hindi, yung John 14:27 po. John 14. Sabi po niya, peace I leave with you, my peace I give to you. Mhm. I do not give to you as the world gives. Mhm. Don't let your heart be troubled or fearful. Yeah. Kasi palagi po ngayon ang dami pong nangyayari sa paligid natin, and sometimes we tend to worry sa mga bagay na nasa paligid natin o nakikita natin. So the Lord as He's giving us His peace po sa atin. Binibigay po niya yung peace niya sa atin. And in return, we should give our worries to Him. Kaya po yung mga concerns natin, let us give it to the Lord. And so siya po yung bahalang ipadama sa atin yung kanyang kapayapaan sa ating mga puso. And we have to trust Him fully po talaga. Amen. Amen po. Okay. Salamat, Sister Elby. Salamat. Alala ko lang yung Heartline sa DZAS kasi yun lagi nilang sinasabi pag magsasarado na sila. Yung verse na yan, peace I give to you. Ayan. So, thank you po, thank you. Ayan, dalawa na lang, si Ate Malen at saka si Tita Peps. Good evening, Ate Malen. Driving ka pa ba? Pwede ka na ba? Or pass muna? Ayan, pwede na. Pwede na po. Go ahead. Driving pero pwede na po ngayon. Maganda na yung connection.
Kung ano rin po yung sinabi ni Sister LV is exactly what I would like to share. So, copy and paste po ako kay Sister LV. Amen ako dyan, Sister LV. Okay po. Best prayer Yes po. ever. Ever po. Amen. Amen. Yeah, kapayapaan ay hindi nabibili ng mayaman. Alam mo yun, kahit na napakayaman mo, ah bilyonaryo ka man, di ba? Wala kang kapayapaan. Imagine mo, ang dami mong nakuwang pera sa project or mga flood control whatsoever, pero hinahabol ka ng no, ng gulo sa buhay. So, mahirap bilhin ng kapayapaan. Amen. Salamat po. At na Tita Peps, last but not the least, si Tita Peps. Good evening. Sa akin po, kasi napapansin ko po, Pastor, every week, si Stephen pagdating ng Thursday or Friday, nagpapaalam, doon na natutulog sa church nila. Every Friday, Saturday yun. So pag nagpapaalam na yan, kinakabahan ako kasi hindi na po ako sanay mag-isa. Parang may takot na ako mag-isa. Kaya ang prayer ko every night is Psalm 91. Specifically, hold on. Psalm 91:9, if you say the Lord is your refuge and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. The disaster will come near your tent. Pagka magpapaalam na po si Tep-Tep ng Friday, Saturday, wala na yan dito. Sunday na babalik. Pag nagpaalam na yan at nagdidilim na, babasahin ko na kaagad si Psalm 91. Tapos sasabihin ko, Lord, nag-iisa na ako. Nag-uumpisa na ako matakot. Kasi talagang hindi na po ako sanay. Pero after that, pagka sinabi ko, Lord, nag-iisa na ako, samahan mo ako, alisin mo yung takot sa puso ko. Unti-unti, nawawala yung takot. Kaya, yung Psalm 91 talaga, yun ang aking protection every night bago matulog. Yun lang po. Thank you. Amen. Amen. Salamat sa inyo. Salamat sa mga napakagandang sharing ninyo. And gusto ko lang ipakita sa inyo yung ipipreach ko this coming Sunday kasi very in line dun sa pinag-uusapan natin. And we talk about so much sa Book of Psalms kasi I'll be summarizing somehow the Book of Psalms. And hindi ko siya, kasi kung naalala niyo, before meron tayong walk through the Bible, no, yung gabi-gabi pinapakinggan natin. So, hindi siya yung kaparehas nito, no, kasi yun talagang summary explaining the entire book. But this time, ang ginawa ko is, kumbaga, I chose three of my favorite, no, Psalms doon sa Book of Psalms and converted it into learning to ponder. No, yan. So, ito yung share ko sa Sunday, no? God is our shepherd, Psalm 23. God is our refuge, no? Psalm 46. And God is worthy of praise, Psalm 100, no? Ayan. So, kumbaga, ang title ng sermon is Trusting God in every season. Ayan. So, tama-tama lang sa pinag-uusapan natin ngayon. So, parang may preview na, no? Doon sa ituturo ko sa Sunday. So, kumbaga, hindi na ako mahihirapan next Sunday. Okay. So, maraming salamat po sa mga sagot ninyo. Ang sabi dito, ang awit ay ibig sabihin ay feeling of sympathy. Yan. Or I feel bad for you or sakit daw po, yung mga ganon. So yun, kasi may mga words kasi ngayon yung mga kabataan na dapat iniintindi natin, no? Para makarelate tayo sa kanila. So dumako tayo sa ating panalangin at manalangin po tayo at pangunahan po tayo ni Ate Janet. Ate Janet, pangunahan mo kami sa ating panalangin at mula sa adoration, contrition, thanksgiving, supplication, and specifically sa ating mga attendees, no, sa number 21 to number 30. Go ahead, Ate Janet. Hallelujah, marami pong salamat, O Diyos. Sa gabing ito, tunay nga, Panginoon, na nararanasan namin ang iyong presensya, Lord. We want to bless your name, O Lord, sa mga buhay ng mga aming mga kapatid. Lord, we want to thank you for the family of the Ascaraga. We pray for Jorel, pray for Tita Josie, for Liana, Lord, birthday niya today. We're celebrating with her.
Patuloy nga po namin tinataas din si Kuya Noel. Continue, O God, to fill them, Lord, with your wisdom. Continue to fill their homes with peace and joy and so much abundance, O God. We want to thank you, Lord, for this family. Ganun din po, Panginoon, na salamat po kay Hope Bangay. Panginoon, we pray for Alison Basa. Ganun din po si Eliza, si Kuya Arthur. We thank you so much for this family as well. Lord, we pray that you will continue to bless them, continue to help them grow, oh God, in their walk with you. Continue, oh Lord God, to put the fire of the Holy Spirit in their hearts, oh Lord, to serve you more. Salamat din po, Panginoon, kay Derek at kay Jaya. Patuloy, O Diyos, na ang iyong pag-iingat ang mga aming hinihingi para po sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy, O God, na makita sa aming mga buhay. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Sister Jasmine, kindly pray for the Church of the Nazarene. Thank you. Okay po. Thank you, Lord. Heavenly Father, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Itinataas po namin ang mga sumusunod po, Church of the Nazarene, GS General Superintendent Pusit, Cracker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, NDS District Superintendent Mark Lehman, LA District Advisory Board, District Office Staff, Janet Wilkins, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, Sister Elvie, the Philnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Reed, Pastor Cled, English Congregation, Joshua and Bella Tigila, Michael Mata, Dan Mayer, Pedro Torres, Spanish Congregation, Juan and Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Ki San Lee, Moon Hu Lee, North Korean, Jongwon Lee, Haesuk Lee, MCB staff, Star Curtis, Nick Minor, New Covenant Academy, Filipino Nas Churches, Pastor Det, and Pastor Sani and Pastor Dondi. Lord, maraming salamat po sa mga aming pinag-pray ng mga sumusunod po na gabayan niyo po silang lahat po ng leaders namin, bigyan niyo po sila ng provision, and gabayan niyo po sila sa kanilang mga plans sa bawat congregation na hawak po nila, na sila ay mga mabubuting mga shepherd, Lord, na mas marami pa po silang ma-harvest ng mga sheep, God, na patuloy na mag-serve sa inyo, Lord. And also, God, bigyan niyo po sila ng maayos na mga kalusugan, ang buong pamilya din po nila, na maging malakas po parati sila at maiwas sa mga sakit, Lord. And also, God, sa New Covenant Academy, God, pakaingatan niyo po yung mga estudyante na maging safe po sila parate sa school. And na magsik po sila sa inyo, lahat po ng mga kabataan, Lord, na ito po ang mas kailangan po ngayon, na magsik po kaming lahat sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord. And patuloy na gabayan niyo po yung Filipino Nas Churches na bago po ngayon, na mas marami pong soul na ma-invite po, lalo na yung mga hindi pa po nakakilala sa inyo, Lord. Gabayan po ninyo ang bawat pastors po, na lahat ng leaders and yung district leaders namin, God, na laging nasa maayos na kalusugan at maging maayos ang pamumuno nila, Lord. Kayo po ang gumabay sa kanila, ang bawat isa po sa kanila, Lord. Maraming salamat po, Jesus. Jesus pray. Amen. Sister Faith, kindly lead us. Thank you. Lord, we pray for the following prayer requests. Lord, we pray for Lola Fe. We pray, Lord, for safety as they travel to Davao, Lord. I pray, God, na makarating po sila ng safe, at ano pong kailangan nilang asikasuhin doon, Panginoon, ay maging successful po, Lord. We pray also for Jaya. Thank you for protecting her, God, kanina po sa car accident, Lord.
We pray, Lord, na maging maayos po yung settlement, God, yung sa insurance, at maging mabilis po at hindi stressful, God, yung pagpapaayos po nung kotse niya. We also pray for complete healing for Rachel, that she would recover from her sore throat, and that hindi na po to maglinger at mag-cause po ng discomfort sa kanya. Ganon din po kay Josie Destura. We pray for healing and speedy recovery from her mild stroke. For Alvin Adrada, healing po sa kanyang appendicitis. We pray for Ate Jasmine, God, na ma-receive niya na po officially yung kanyang matagal na pong pinagpipray na 6.5 hours from the HR. Matanggap niya na po this week, Lord. And ganoon din po kay Tep Tep, Lord. We pray for protection every time pupunta po siya sa trabaho ng maagang maaga. Ilayo mo po siya sa anumang danger, Lord, at mga masasama sa kalsada, Lord. And we also pray for Charlie and Tito Alvin. We pray for complete healing and recovery, and lalo na po sa kanilang tummy ache, Lord. We lift up to you this, and we thank you for answering our prayers in Jesus' name. Amen. Lord, we're praying for Brielle sa kanya pong skin problem, Lord. Nawa po, lahat po ng ina-apply niya sa balat niya, Lord, ay maging effective, Lord, at mawala na po itong mga nararamdaman niya sa kanyang balat, Lord. Pinapanalangin din po namin si D.S. Ryan Cardinal sa kanya pong stroke at sa recent brain surgery niya, Lord. Nawa po, puin niyo po yung kanyang katawan, Lord, at makarecover po siya fully, Lord. Alam po namin na walang imposible sa inyo, Lord. Pinapanalangin din po namin si Chris Albert, Rachel Capulong, Julian Ipapo Castillo sa kanila pong cancer, Lord. Alam po namin na you can do miracles, Lord, at alam po namin na kayang-kaya niyo, Lord, tanggalin yung mga cancer cells sa kanila pong katawan, Lord. Pinapanalangin din po namin si Alan sa kanyang heart disease, Lord. Ipuin niyo po kanyang puso, Lord, at i-clear up niyo po kung may mga nakabaraman po sa kanyang puso, Lord. Pinapanalangin din po namin si Jaden Marquez sa kanya pong mental hygiene, Lord. Nawa po, gamitin niyo po yung mga effective therapy sa kanya, Lord, para po maka-recover siya kung ano man po pinagdadaanan niya sa kanyang mental health, Lord. Pinapanalangin din po namin si Tita Tessie Laureano, si Arielio Tapang, Lord, sa fast recovery and complete healing sa kanila pong mga sakit at karamdaman, Lord. Pinapanalangin din po namin si Tita Susan at si Patrick Noel, Lord. Nawa po, makalakad na po si Patrick Noel, Lord, para po makasama po namin sila ni Tita Susan sa aming church, Lord. Ganun rin po yung New Hope Duarte, Lord. Pinapanalangin po namin yung pag-plant yun ng church sa Duarte, Lord. Kayo po nawa ang mag-guide sa kanila, Lord, at gamitin niyo po sila mightily sa inyong gawain, Lord. Pinapanalangin din po namin yung bagong church, Lord, ni Pastor Adet, Lord. Patuloy niyo po silang gabayang mag-asawa, Lord, sa pag-i-install po ng kanilang bagong church. At nawa po, italagay niyo po yung mga makakatulong nilang mga leaders, boards, Lord, workers sa kanilang pong church, Lord. Pinapadalangin din po namin si Ate Faith and si Ate Jerry sa kanilang pregnancy, Lord. Nawa po, matigil na po yung kanilang spotting, Lord. At nawa po, Lord, at mag-take time to rest po sila para po maging smooth yung pregnancy nila hanggang sa pag-deliver po ng mga babies nila, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Dar sa kanya pong citizenship. Maraming salamat po dahil natanggap niya na po yung kanyang letter for the official interview date, Lord. Nawa po, bigyan niyo po siya ng wisdom and guidance, Lord, na masagot niyo po lahat ng tanong sa kanya ng consul at nawa po makuha niya rin po agad yung certificate ng citizenship niya the same day, Lord. Pinapanalangin din po namin yung mga naghahanap po ng trabaho, si Marla, si Michelle, si David Maranan, si Nicole at si Janelle, Lord. Pinapanalangin po namin na makahanap po sila ng mga employers na mababait, Lord, at mga companies, Lord, na nag-glorify sa inyo, Lord. At para po makasama pa rin namin sila sa
sa church every Saturday and Sunday, Lord. Nawa po ibigay niyo po sa kanila yung trabaho na makakapag bless at mag-glorify ng salita niyo, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, si Acosta Dumuk family, Lord, sa mga inaayos po nilang mga papers sa kanila pong property sa Pilipinas, Lord. We rebuke any works of the enemy, Lord, especially yung shinare po ni Tita Fe kanina, Lord, nawa po hilayin niyo po sila sa mga manlulokong mga kausap, sa mga properties po nila, Lord, at nawa po maging smooth lahat ng mga papel na inaayos nila, Lord. Pinapanalangin din po namin lahat ng mga nagda-drive, especially in the morning, in the evening, Lord, na wala pong maging aksidente, Lord, at hilayin niyo po sila sa anumang aksidente, and we're very thankful po, Lord, na safe si Jaya kanina kahit po may bubangga po sa likod niya, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung mga Hollywood housing managers and tenants po namin, Lord. Sila Tita Mal, si Tita Analu, sila Tita Mai, si Tito Vince, si Tita Abby, Lord, at yung mga workmates po nila, Lord. Continue to bless them, Lord, at ingatan niyo po sila, at wala pong anumang incidente, Lord, ang mangyayari every day sa pagpasok po nila, Lord. Pinapanalangin din po namin si Jocel at si Jaya sa mga insurances sa kotse po nila, Lord, nawa po maging smooth at makuha po nila yung mga amount na hinihiling po nila para mapaayos po nila yung kotse nila, Lord. Pinapanalangin din po namin si Pastor Sunday, Lord, at si Daddy Tony for complete healing, Lord. Alam po namin, Lord, na gagamitin niyo po yung mga pinaka-best doctors, Lord, para gumaling po sila at i-take po nila yung mga tamang mga medisina sa kanila, sa kanila pong katawan upang gumaling sila, Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Hazel, Lord, at ang kanyang team, Lord, na pupunta po sa mission field, Lord. Kayo po nawa mag-bless sa kanila at mag-ingat sa kanila, Lord, at hipuin niyo po lahat ng mga taong kakausapin nila, Lord, at masishare ng salita niyo po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Pastor Jeff, si Carol Mendoza, Lord, sa kanila pong knee problem. We're claiming already, Lord, na mawawala na po lahat ng pain na nararamdaman nila sa kanila pong knee. At hindi na po nila kailangan mag-take ng pain medications, Lord. At alam po namin, by your stripes they are healed, Lord, sa kanila pong knee problem. Ganun rin po si Besad, Lord, na patuloy po na pinapanalangin, Lord, na mawala na po ang kanyang history ng cancer, Lord, at maging clear na po siya sa cancer, Lord. Hindi man po namin maisa-isa, Lord, lahat po ng mga may prayer request, Lord, but you know them, Lord, very well. At alam niyo po yung mga desires ng kanilang puso, Lord. Alam po namin na mangyayari po yun according to your will and according to your perfect timing, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Dinadalangin po namin sa September 28, yung aming 41st anniversary celebration, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po ito, Lord. At ang dalangin po namin na marami pong mga hindi pa nakakakilala sa iyo na ma-invite po namin, Lord. Ngayon pa lamang po, kumilos ka na po, Panginoon, sa mga na-invite namin. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa bawat isa, Panginoon. At ganun din po, dinadalangin namin, Lord, na ikaw ang po-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa food at sa lahat, Panginoon. At hindi po namin sinasang-ayon ang lahat ng gawa ng kaawa. In Jesus' name, Lord. At hindi po mapangyayari ito, kundi ang iyong kalooban ng siyang mangyayari sa aming celebration na ito, Lord. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang katagumpayan na gagawin mo sa aming anniversary na ito. In Jesus' name. Ganun din po yung sa October 3, sa Alab Night, Lord. Ganun din po, Panginoon. Pangunahan mo po ang mga kabataan namin, ang mga youth namin. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang mamuna sa bawat isa, Panginoon. Pag-alabin mo po, Panginoon, ang kanilang pagpupursiging lalo pang maging maalab sa iyo, lalo na po sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Matagpuan po ninyo na sila po ay tapat sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na may layunin ka sa bawat isa ng mga alab nito, Panginoon. Lord, ganoon din po ang mga sa
October 5, ang Pastor Appreciation Day, Lord. Dinadalangin din po namin ito, Panginoon, na maging fruitful po at maging maayos po, Panginoon, sa biyaya at tulong mo. Panginoon, ma-appreciate po namin lahat ng mga ginagawa ng aming mga pastor para sa amin, Panginoon. Pinasasalamatan po namin ito, Panginoon. At nawa po maging successful po ang lahat, Panginoon. Makita po nila yung pagmamahal din po namin sila sa pagmamahal po namin sa kanila, Panginoon. Makita po nila na talagang napapasalamat po kami dahil sila po yung binigay mo sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Ganun din po yung installation, yung mga pastor ni death installations sa October 11. Dalangin po namin, Panginoon, na maging maayos din po ito, Panginoon, kung ano po ang mga gagawin sa kanila or sa pag-installations po sa kanila. Dalangin po namin na ikaw po ang mamuna sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Hindi lamang po ito maging umpisa, kundi ito po ay palawigin mo, Panginoon. At maging maayos po ang lahat, Panginoon. Ganun din po yung sa November 7, yung pong mangubat, renewal of vows, Lord. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang gagawin mo at ginagawa mo po habang sila po ay naghahanda sa kanilang 25 wedding anniversary, Lord. Ikaw daw po ang magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ganoon din po yung mga na-invite nila ng mga tao, Panginoon. Ikaw rin po ang hihipo sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Magiging maayos po ang lahat, Panginoon. At hindi po namin sinasangayin ng lahat ng gawa ng kaaway ng Jesus. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito at magiging maayos po ang lahat in Jesus' name, Jesus' name. Yun din po sa November 23, ang Workers Appreciation Night. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay magiging maayos din at magiging masaya, Panginoon, para sa aming mga workers, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa bawat isa, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, na yung po mga workers, hindi po sila manghinawa sa mga, kung ano man po yung mga tungkulin namin, Panginoon, magpalawigin pa po namin para sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan at mapasalamatan sa lahat ng aming mga ginagawa para sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil dito po sa church na ito, maraming appreciation, pati na po yung mga workers, binibigyan po ng appreciation, Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po ang sa November din po, sa November 28 and 29, Busilak overnight, Friday and Saturday, Lord. Dinadalangin po namin yung mga kapabaihan, Panginoon, yung mga inaayos po namin kung saan po kami pupunta. Lord, sabi nga po, kami ang nagbabalak pero ikaw pa rin po ang nagpapatupad, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoon, kung ito'y kalooban mo, ito po'y malang mangyayari, Panginoon. At alam po namin na ito po ay isang magandang pagkakataon upang kami po ay makalabas, kami po ay magkatipon-tipon, kami po ay mag-sharean kung ano man po, Panginoon, yung mga sa loobin namin, kung ano po yung mga gusto namin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa Busilak overnight na ito, Panginoon. Ngayon pa lamang po, ikaw ang Diyos ng kaayusan, sa iyo kami nagtitiwala na ikaw po ang magsasaayos ng lahat, Panginoon. In Jesus' name, ganoon din po yung Alab night uli, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na siyang mamumuna sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga celebration na ito, Panginoon, sa lahat ng mga appreciation na ito, sa lahat ng ipinilangin namin na ito, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng kaayusan, ikaw magsasaayos ng lahat ng ito, Panginoon, at mangyayari ang kalooban mo sa mga ipinanalangin namin ito. Dahil ikaw ay tapat, Panginoon, dahil ikaw ay nangako, Panginoon, tinutupad mo ito. Lord, salamat po, Panginoon, at dalangin po namin, ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin, Lord, ang ginagawa mo at gagawin mo po sa bawat isa sa amin at sa lahat ng mga gagamitin mo sa mga event na ito, Panginoon.
Lord, ikaw po, Panginoon, ang mumuna, ikaw po ang mapapurihan, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang katagumpayan na ipagkakaloob sa lahat ng event na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Panginoon, dinadalangin namin yung spirit of divisiveness dito sa Amerika, Panginoon. Yung pagkakahiwa-hiwalay ng theology, ideology, political views. Dalangin namin, Panginoon, na i-unite muli ang bansa na to, Panginoon, para sa iyong gloria, Panginoon. Naniniwala kami ang bansa na to ay nagsimula dahil sa iyo, at dalangin namin na gabayan niyo po, Panginoon, ang gobyerno, ang mga tao, at we rebuke spirit of divisiveness, Lord God, as well as in our country, in our nation, in the Philippines. Spirit of divisiveness, Lord God, is so evident, Lord God. We pray that you also rebuke it, Lord God, including in our church, in our ministry, in our families, Lord God. We just rebuke, Lord God, spirit of divisiveness. May you unite us in one spirit, Lord God, spirit of worship and truth, spirit, Lord God, na hinahanap palagi ang iyong muka, Panginoon, at ibigin ka. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Lord, I lift up to you all our pastors, ang kanilang mga pamilya, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. Bigyan niyo po sila ng good health sa araw-araw sa paggawa po ng kanilang mga dapat gawin para sa church namin. Ingatan niyo po sila, Lord, at patuloy niyo po silang i-cover ng inyong mahal na dugo. Thank you po, Lord, for all our pastors. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At muli, Panginoon, ikaw ang aming binibigyan ng lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa lahat ng aming mga idinalangin sa inyo, Panginoon. At sa aming pamamahinga, Panginoon, ayan mo nga ang iyong pagpapala ay siyang igawad sa bawat isa at sa aming mga pamilya na kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Salamat po. Bago tayo mag-picture-picture, ay announcement lamang po. Nag-invite po si Pastor Sunny sa isang concert ni Kuli Desma at ito ay para sa fundraising sa mga pastor nila sa Pilipinas yata or anywhere. If you are free, hindi naman to compulsory at mahilig kayo sa mga OPMs, no, support nyo na. Hindi naman masasayang yung pera pupunta sa mga pastor. Kung di mo kayo pwede, okay lang din naman. No? So the tickets will be sold sa ating September 28 celebration ng anniversary. So this will not go to anybody but to the pastors. No? Kanilang okay. Nako, galit na si Chipapis. Happy birthday sa mami mo. Oh, happy birthday, mami daw. Happy birthday! Okay. At the count of 3. 1, 2, 3. Smile. There you go. Happy birthday, Liana. Happy birthday. Thank you po. Happy birthday! Bye-bye po. Bye po. Good night, Chipap. Good night, Papi. See you on Friday. Good night. Good night. Good night.